Good evening, sir. Good evening, classmate. My name is Arlene Taboso, and I'm one of the reporters for the Group 4. So, this is only the continuation of our reports. So, ano nga ba yung dapat natin gawin in case of calamity or emergency? You are evacuated or you stay at home. So, yun po yung ating i-discuss ngayon. So, what are the general steps if you are evacuated? So, ano ba yung mga dapat natin gawin o alamin na dapat gawin? So, first if you are evacuated, first is follow direction of local officials. So, carry your disaster supplies kit with you. So, next is unplug appliances, turn off electricity, gas, and main water valve. Third is, if time permits, elevate or move furniture to upper floors. Next is, tell someone outside of storm area where you are going. Then lock home and leave. So yan yung iba sa yan yung mga general steps na pwede natin gawin if you are evacuated. So ano pa yung pwede natin gawin? So syempre yun nga isa sa mga gagawin natin, 'di ba? Makikinig tayo sa balita na ibibigay sa atin ng government. So, syempre, kung alam naman natin na masyadong malala yung calamity or yung emergency disaster na mangyayari sa atin, syempre, kailangan mag-evacuate na tayo as soon as possible. Diba? Syempre, wag umalis tayo, kailangan natin kailangan may mga emergency kit tayo. So, ano-ano po ba yung mga emergency kit? So, kailangan meron tayong food, extra food, water, medication, ID, cash, and yung mga important documents natin, hanggat maaari is, dalhin po natin siya sa evacuation center. Dun sa kung saan po tayo magpupunta. And also, syempre, katulad nga nung nasabi ko kanina, na i-unplug natin yung mga appliances, make sure na na-secure nyo yung bahay ninyo bago kayo umalis o magpunta sa evacuation center. And yan. And next is yung mga gamit natin, 'di ba? Kailangan iangat natin yung mga importante yung mga lalo na yung mga electricity na gamit. Yan, hangga't maaari kung kayang iangat po 'yun, 'di ba? Then, syempre, magpa-follow tayo ng mga updates from emergency services gamit po yung mga radio, phones, or news. So, syempre, hindi lang tayo mag-i-inform sa mga tao sa labas kung saan tayo pupuntang evacuation center. Make sure na nasabi rin natin ito sa ating pamilya kung saan tayo pupunta. So, ano-ano po ba yung mga specific situation na pwedeng mangyari at kung ano yung dapat nating gawin if we are evacuated. Okay, so ito po yung isa sa mga halimbawa. One specific situation is like a flood. Ano po ba yung dapat nating gawin pag tayo ay nag-evacuate? Syempre, avoid walking or driving through floodwaters. Move to higher ground. Siyempre tayo sa mas mataas na lugar at hanggat maaari, huwag tayo dumaan kung saan na yung malalim yung baha. So, another specific situation is wildfire. So, ano ba yung dapat natin gawin kapag may wildfire? Pag nag-evacuate tayo. Evacuate early. Then, wear protective clothing and drive away from the fire zones. Okay? So, another specific situation is the storm or the hurricane, tornado. Yan po, magkakaano lang naman yan, di ba? So, ano ba yung dapat natin gawin if you are evacuated? Leave before the storm hits. So, syempre, kailangan makapag-evacuate na tayo bago pa man dumating yung storm. So, then, avoid low-lying or coastal areas. Next situation is the earthquake. So, ano ba yung dapat gawin kapag tayo ay if you are evacuated while earthquake? So, be cautious of aftershocks and falling debris areas. So, syempre, kung nasa labas ka, make sure na
make sure na titingin ka rin sa iyong paligid kasi nga baka may mga bumagsak na malalaking bato galing sa matataas na bahay or building. So another situation is chemical spill or gas leak. So ano ba yung dapat mong gawin if you are evacuated? Follow hazmat instructions. Evacuate upwind if possible. Next is if you stay at home. So what are the general steps if you stay at home? Buisit. Sorry.